sound. Okay. So, magandang umaga po sa atin lahat. Good morning po sa mga nanito sa at loob ng ating bahay sambahan. Maging yung po mga naka-online, yung po mga nasa malayong lugar. Maaring ito ay within the Philippines lang. Iba naman, nasa labas po ng Pilipinas. Kaya po iba-ibang oras. So, some of them ay pinapanood lang po yung parang recording ng ating panambahan na hindi sila makapag-live stream dahil siyempre understandable na dahil magkaiba yung time zone na kinaroroonan ng iba sa atin. So kung tayo ay kung mga nasa North America, ibaligtad. So baka tulog sila ngayon or basta magkaiba po ang time zone. Isang sa atin ay tanghali, sa kanila ay malamang hating gabi. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon, pagkatiwala po natin sa Kanya ang ating gagawing pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pribilehiyong ito na pinagkaloob po sa akin upang maging daluyan ng pagpapala buhat sa iyong mga salita. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Maging karapat-dapat nawa po ako sa iyong harapan, lalo tigit sa aking pangunguna sa pag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo po kami. Alam namin na ikaw nasa aming kalagitnaan. Alam namin na kayo po yung omnipresent God. You are present all at the same time sa various places. Alam namin na nandito ka sa aming kalagitnaan at nakikita mo ang aming ginagawa, nakikita mo ang aming pag-aaral. Hinihiling po namin na pagkalooban niyo kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo upang maunawaan po namin lubos ang mga pag-aaralan po natin sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So muli po ay magandang umaga sa ating lahat, minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. So isa na naman po privilege ang pinagkaloob ng Diyos sa akin upang maghatid ang mensahe buhat sa Biblia. Sabi nga, the price of taking almost 1 month vacation. Nagbakasyon po ako simula June 19 po, umalis ako. Bumalik po ako July 17. Okay. So, sa pagbabalik ko ay ang daming mga kailangang ganapin, ang daming kailangan na tugunan, na tawag ng pangailangan, na tawag ng paglilingkod. Pero sabi nga, ito po ay masasabi kong it's sulit. So it's worth it. At sabi ko nga kanina, isa po itong privilege. Ang tumayo dito sa inyong harapan ay isang pribilehiyo at hindi isang parusa. Hindi lahat ay bibigyan ng ganitong pribilehiyo. And bilang pag-review po sa ating mga previous Sundays teams, na part po ng ating month-long team. By the way, ang team po natin for the whole month ay worship, a life that draws near to God and glorifies Him. Okay? So, nung pong nung first Sunday po, next unit, noong first Sunday po ay diniscuss po ni Pastor Manny yung tema na drawing near to God through worship. At sinabi po diyan na kung paano ang isang relasyon ay lumalago sa pamamagitan ng mga regular na communication, regular na pag-uusap. Ang ating relasyon sa Diyos ay lumalago rin as we spend time worshiping Him. I-worship natin siya dito sa ating bahay sambahan or i-worship natin siya privately sa ating mga tahanan kung saan tayo naroon. And pangalawa, noong second Sunday, kung saan hindi po tayo nagkaroon ng face-to-face na worship dahil po sa habagat ay nagkaroon po tayong online worship. At ang tema naman po ay a heart of gratitude in worship. At diniscuss po ni Pastor Darwin na yung genuine worship ay nagpo-flow buhat sa isang puso na mapagpasalamat or a thankful heart at hindi po ito isang obligasyon or isang routinary na ginagawa. So baka po nasa isip niyo na ay parang obligasyon lang ang pagsamba. Hindi po. Kundi ito po ay ang genuine worship po na nagmumula sa ating puso. That enables us to take this worship
not an obligation or a routine. Okay? And then last Sunday po, yung topic po na transforming power of worship, and nakita natin, it transforms the way we think. Kung paano tayo mag-isip, it transforms ang ating pananaw, o ang ating point of view. It transforms the way we see things, paano natin nakikita ang mga bagay-bagay. The way we respond, kung paano tayo sumagot, at kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mag-act. And this morning, ang theme po natin ay United in Worship, United in Christ. Although, kung isusuriin po natin, pwede po yung dalawang phrase na yan ay mag-interchange. Sabi natin kanina, ang theme natin, United in Worship, United in Christ. Pero pwede po siya pagbaliktarin. United in Church, in Christ, United in Worship. Siyempre, mauna munang magkaroon tayo ng unity sa Panginoon, bago tayo magkaroon ng unity sa pagsamba. And, kung inyo pong matatandaan, sa mga narito na po ng mga panahon na tayo ay ang pangalan pa natin ay Bacoor Unida Church. Okay? Sino po ba rito ang inabot ang pangalan ng iglesia na Bacoor Unida Church? Pakitaas po ang kamay. Sino po? Ako. Siyempre, tataas ang kamay. Nandito ako. So, iilan lang. Parang nakaka-amaze. Parang ang dami ko nakikita ng mga iba. Ay, nahihiya lang magtaas ng kamay. Baka nahihiyang aminin kung ilan ang kailang edad. So, ibig sabihin, yung ating pangalan, Bacoor Unida Church, ayun po yung panahon na hindi pa tayo nagpapahayag ng ating independence. So, sa ating church, nagkaroon po tayong sariling Independence Day. So, sa Pilipinas, June 12 is Independence Day. So, tayo po ay meron din sariling Independence Day. At yun yung araw na kung saan nagpahayag tayo ng pagiging independent. Okay? At dahil doon, napalitan ang ating pangalan, naging Evangelical Christian Church. Pero, hanggang sa ngayon po, pansinin ninyo, kung kayo ay sumasakay po ng pedicab dyan sa kanto ng Sinigulasan, pag sinabi mo sa driver, pupunta ako doon sa simbahan, madalas sasabihin ng driver, sa Unida. So, Unida. So, ibig sabihin, yung pong word na Unida ay nanatili pong nakakabit sa atin. Kung totoo siya, siguro kahit mag-survey tayo, mas matindi ang recall ng pangalan Unida kaysa sa ACC. Pero hindi ko po sinasabi na bumalik tayo sa dating pangalan. Kinukumpara ko lang po dahil dinadrive ko po sa ating tema for today, which is United in Christ, United in Worship. Ang word na Unida po ay Spanish. Spanish po yan eh. Ay ibig sabihin po niyan, sa English ay United. United. At sa ating pamayanan, sabi nga, sa ating pamayanan, mas kilala tayo sa pangalan Unida. Kung tanongin natin dyan yung mga ibang estudyante na dito nag-aral sa BUES. Although sa BUES kasi, nakakabit pa rin Unida ang pangalan. Kasi BUES is Bacoor Unida Evangelical School. Kaya pag tinan mo yung bata, saan ka graduate? Saan ang alma mater mo? Diyan sa Unida. Sa Unida. Tatak na po sa pamayanan yan, yung ating pangalang Unida. At sabi nga, sa dating pangalan pa lang, ay masasabi natin united sa pangalan. Pero dapat po, ang pagiging united ay hindi nakasulat lang. At lalong hindi po nasa isip lang. Or inaawit, kagaya po ng awitin ng choir kanina. Ang title po ng song is United in Praise. Di ba? Ibig sabihin, nagkakaisa po kami sa pagpupuri. Pero hindi po natatapos yung sa pagkanta. Mga choir members, hindi po yung natapos sa pagkanta natin. Dapat po ay minamanifest po natin ang kahulugan ng pagkakaisa. Next, Jeanette. Pagkakaisa, sorry. Minamanifest po dapat natin ang pagkakaisa kay Kristo at pagkakaisa sa pagsamba. This morning, didiscuss po natin ang 4 points on how
to be united in worship and be united in Christ. Okay? Point number 1. Sabi, worship reminds us that we are one family in Christ. So, balikan po natin yung ating pong text na binasa po ni Chichi kanina. Sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 hanggang 13. So, sa aking pong Bible na New King James Version, ang sinasabi po ay, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slave or free, have all been made to drink into one Spirit. Sabi, ang iglesia ay binubuo ng maraming member. At una pong hinalintulad ito sa katawan. Di ba? Ang ating pong, pagmasan yung mga katawan nyo, di ba? May mga parts po yan. Ang dami pong parts ng ating body. At lahat po ng part na yan ay may kanya-kanyang function. And sabi nga, diverse man yung ating pangatawan. Ang pangit naman siguro na sa isang, may makita kayong tao na puro mata, di ba? Or puro ilong, di ba? Or walang paa, puro kamay. So, kaya, magkakaiba yan, kasi magkakaiba yung kanyang mga function. Okay? Sa ating church, magkakaiba rin po tayo. Magkakaiba po tayo ng background. Meron po sa ating nasa church na simula pa. Kahit simula pa po nung time na Bacoor United Church pa ang pangalan. Nandito na sa simbahan. At yung sinasabi nilang parang lumaki sa simbahan. Yan po yung mga nakikita po na, marami po tayo dito nun, malumaki sa simbahan. At meron din naman po na converted from previous religious affiliation. Pero kasama natin sa ngayon. Nagkakaiba rin po tayo sa kultura. At yung kultura na yon ay dahil din sa pagkakaiba-iba ng ating edad. Iba-iba rin ang ating status. Meron dito mga estudyante, meron mga nagtatrabaho, merong mga negosyante, meron din naman mga retirado, na pensionado. Iba-iba po. At sabi nga, yung kanina banggit ko, yung age. Iba-iba ang ating age. Kung titignan po natin yung demographics ng ating iglesia, tayo ay binubuo ng 7 generations. Ano po yung mga generations na yun? Siguro narinig niyo yung mga generations na yan. Yan. Nababasa niyo po ba? Hindi ko. So, anyway, yung pong pinakataas po niyan, ayan po yung sinasabing greatest generation. Siguro naman po, alam ko, wala na dito sa atin. Ang nasa greatest generation po ay walang iba kung sino. Alam niyo kung sino? Yung ating church. Ang ating church po kasi 1902, nung din-establish. Ang greatest generation po ay nagsimula 1901 hanggang 1927. Okay? Ngayon sa next generation, which is silent generation. Dito marami. Pero kung konti lang yung nakikita ko nasa silent generation dito. Nasa silent generation po kasi, ayan po yung mga 81 to 98 years old na. So, kailan lang po, nag-birthday po si Nanay Uning. Si Nanay Uning ay kasama po sa silent generation. 98 years old po siya. Siya po yung pinakadulo ng silent generation. Okay? At yung ibang mga member ng silent generation, sila lang yung karamihan po sa kanila ay yung pinapanalangin natin every Sunday. Si Nanay Uning, si Nanay Pasit, si Nanay Itang, si Ate Nomi, Espiritu. Kasi dahil po sa kanilang edad, hindi na po nila kayang pumunta rito. Pero naroon pa rin kanilang pagnanasa na makapag-attend sana ng service. Kaya nung dahil sa kanilang mga kondisyon, hindi po nila magawa. Kaya pong ginagawa nila, ine-extend po sa kanila yung service. Sila po ay dinadala ng banal na hapunan. And after the silent generation comes the baby boomers. Yung mga ito, kasi po kanina, yung silent generation, alam ko sa Tinerle, silent generation yan. Taas po ang kamay. Sino po ang kabilang sa baby boomers? Ayan po yung mga pinanganak, 1946 hanggang 1964. Ayan.
Medyo kukunti pa lang. Ako raw, 1981 po ako. 1981 po ako, nagsimulang pumasok. Okay. Ang next generation is Generation X. Sinasabi niya, Gen X. Ayan yung mga pinanganak 1965 hanggang 1980. Taas po ang kamay. Sino yung mga Gen X? Do we have Gen... Ay, Pastor. Ayun si Archie. Okay? After the Gen X comes the Gen Y o the Millennials. Ilan ang Millennials dito? Taas ang kamay. Yung pong mga pinanganak ng taong 1981 hanggang 1996. Ay, wala tayong Millennials. Maging honest po tayo sa pagtaas. Okay. Ang susunod sa Millennials ay Generation Z o Gen Z. 1997 to 2010. Ayan. Parang medyo marami yan. Taas ang kamay. Lahat ng Gen Z. Gen Z. At after the Gen Z, Generation Alpha, yung mga pinanganak ng 2011 hanggang 2024. Generation Alpha, yan. Ano sila Oli? Yan, si Oli, si Eli. Mga Generation Alpha yan. At pumapasok na po tayo sa panghuling, pangpito na generation, which is Generation Beta. Ayan po yung mga pinanganak simula last year at hanggang sa 2039 po yan. So, ganun po ang ano. At nakita nyo kung gaano tayo nagkakaiba-iba. Kaya sabi ko nga sa inyo, dahil sa edad, somehow nagkakaiba-iba ng kultura. Pero, marami man tayo magkakaiba-iba, may common denominator tayo. Tayo ay tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Kaya tayo ay iisa kay Kristo. Sa kabila ng ating mga differences, tayo ay nagkakaisa sa Panginoon. At nagkakaisa, next unit, at nagkakaisa bilang iglesia. Sabi nga kasi, in diversity, design ng Diyos yan eh. Design yun ng Diyos. Subalit, alam niyo ba, na sa pamantayan ng Diyos, wala pong membro na iglesia na optional. Ano ba yung optional? Optional kasi, kunyari, nagpatawag ka ng meeting, di ba? Nag-send ka ng invitation, sa invitation, may mga invited na required. Yung required kasi, kahit anong mangyari, kailangan umattend ka. Pero yung mga optional, pwede kang nandun, pwede kang wala. Pero, sa iglesia, sa disenyo ng Diyos, walang optional na member. Lahat ng member, lahat po tayo ay required. Required po tayo lahat na nandito sa bahay-sambahan. Every member is required to contribute para po sa paglago at mission ng ating iglesia. Pakisabi po sa inyong katabi, kapatid, sabihin po sa katabi nyo, kapatid, ikaw ay required at hindi optional. Kaya't ikaw ay mahalaga. Tandaan niyo po yan. So, tandaan niyo yung mga katabi niyo. Alam niyo, dito sa simbahan, uso rin, sabi ko nga sa meeting ng mga pastors sa elders, ang dali naman sanang malaman kung sino absent. Kung meron tayong seat plan, Anyari, sa pew number 1, sa kaliwa ko, nakapwesto dyan si Christy Sabino. Sa kanan, si Nerla Sabino. Sa second row, sa kabila, si Pastor Art, si Ate Raquel, si Jeff, si Alvin. Sa kabila, si Atenita. So, ibig sabihin, kita natin, kaya may wala. Sino wala? Makikita agad. So, pag wala nakaupo dun sa side na yon, sa first pew, ay wala si Christy, siyempre. Nakaupo siya ron eh. Ang hilig po natin sa ganyan, parang napatituluhan natin yung mga pwesto. Pero wala mo pong masama dyan. Ang sinasabi ko nga lang po, ang dali sanang malaman kung sino yung nawawala, kung sino yung absent. Kasi bakante yung katabi mo eh. Ako po, may inuupuan ako dyan eh, panlima. May mga seatmates po ako dyan. Kaya lang, dahil tumayo ako rito, lumipat din sila. Lumipat din po sila eh. Umiba rin po na upuan. And, pangalawa po, so ganun po, wala pong optional, lahat ay required. Pangalawa,
Worship creates opportunities for believers to encourage and support one another in faith. Yung isa pong talatang binasa ni Chichi kanina sa Hebrews 10:24 to 25, ay ganito po ang sinasabi. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as it is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Yung pong sulat sa mga taga-Hebreo ay sinulat po noong para sa mga Jewish Christians, noong pong first century. So wala po ito sa mga generation na pinag-usapan natin kayo na. Kasi po ito ay AD 62 hanggang 68. So napakalayo po niyan. Kung saan, yung mga Kristiyano during the time ay nakakaranas po ng tinatawag na economic pressure at pag-uusig dahil sa kailang mga pananampalataya. Dahil sa kailang faith ay inuusig sila. Meron din naman na dahil sa hindi na nila matagalan yung pag-uusig, gusto nilang talikuran ang kanilang pananampalataya at bumalik sa Judaismo and making yung pag-encourage o pag-exhort sa ibang kapatid na urgent, kailangan. Sabi, we are encouraged as a church to have the following. Next. Yan. So ano yun? Yung mutual encouragement and support. Yung isa ay faithful gathering. At pangatlo, eschatological awareness. Mutual agreement and mutual encouragement and support. Sinasabi po sa verse 24, sabi, let us consider one another in order to stir up love and good works. Ang word po na consider, it implies deliberate thought and attention. Sadya. Ang pagtitipon ng... It is not a casual suggestion, but a serious call to action. Hindi siya casual. Seryoso pong bagay ang mag-encourage. Tayo mga mananampalataya ay tinawag para po i-motivate ang bawat isa. I-motivate ang bawat isa, i-inspire ang bawat isa, at pakitaan ng pag-ibig ang isa't isa and perform good deeds. Ang susunod po yung faithful gathering. Sabi naman sa verse 25a, next, Jeanette. Not forsaking the assembling ourselves together, as is the manner of some. Hina-highlight po nito yung pangailangan ng tinatawag na communal worship. Ito po yung ginagawa natin, communal worship po ito. Pati po yung ginagawa natin every Wednesday, midweek service. It's a communal worship. Communal kasi makasama tayo. Hindi tayo nag-iisa. Ang pagtitipon ng early church ay essential sa tinatawag natin mutual support, teaching, at pagsamba. Kagaya ng mga churches noon, ang churches ngayon ay dapat mag-provide ng space para po sa paglago at ma-encourage ang bawat isa. Yung pangatlo, yung tinatawag na eschatological awareness. What is eschatological awareness? Okay. Ang eschatological ay galing po sa salitang eschatology. Ayun po ang ayun po ang root word, eschatology. At galing po siya sa Greek word na eskatos. Eskatos, nang ibig sabihin ay last or final. At ito po ay tumutukoy sa pag-aaral ng end times o sa mga darating sa mga huling araw. The end times. Alam po natin na
Ang dami na pong signs na muling pagbabalik ng Panginoon. Maraming signs, pero wala naman nakakaalam kung kailan, anong oras, anong petsa. Kaya po, kailangan maging handa po tayo. Sabi nga doon sa verse, as you see the day approaching, ito po yung muling pagbabalik ni Christ. Nababalik po siya rito, hindi na po siya babalik as Savior. Babalik na po siya as Judge. And we need to encourage each other na manatiling matatag at mapagbantay, maging steadfast at vigilant. Gaya po nung napag-usapan po namin sa Sunday School ng kalalakihan last Sunday, yung katagang, live today as if Jesus Christ will come back tomorrow. Live today as if Jesus Christ will come back tomorrow. Kasi wala man nakakaalam kung kailan eh. Eh paano kunyari binigyan tayo ng Diyos sa impormasyon na ano lang, hypothetical lang po yun ha. Hindi po totoo yun, hindi po biblical yun. Pero kung halimbawa, bigyan tayo ng, eksakto, bukas, darating na si Lord. Eh sigurado ko, malamang, nasa simbahan tayo lahat. Malamang, yung mga mall sarado. Yeah, siyempre, gusto mo, pagdating ni Jesus Christ, welcome mo siya na kasama ibang mananampalataya. And, sabi nga, we are encouraged as a church to have mutual encouragement and support, to have faithful gathering, and to have eschatological awareness. Pangatlo, our worship becomes a testimony to the world that we belong to Christ. Sabi po sa John 17, verses 20 hanggang 23, ganito po ang sinasabi, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, that they may be one, just as we are one. I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and have loved them as you have loved me. Yung pong talata na aking binasa ay part po ng panalangin ni Jesus Christ sa Gethsemane, noong panahon na bago po siya idakpin. Sa kanyang panalangin, pinanalangin niya po yung kanyang sarili. Pinalangin niya rin yung kanyang mga alagad, at ipinalangin niya rin yung mga mananampalataya during that time. At sa kanyang panalangin, ang sabi niya, nawa yung mga believers to be one, just as He and the Father are one. Magkaisa yung mga mananampalataya. At ayun din po ang panawagan sa bawat sa atin sa umagang ito. We need to be united. Ulitin ko po, hindi tayo united lang sa salita, hindi united lang sa isip, hindi united lang sa awitin, but united in heart. May kwento po na ibabahagi ako sa inyo. Meron doon isang local church na sa isang maliit na baryo na humarap sa possible division sana ng church. Kasi alam niyo pinag-diskusyonan, it's yung worship style. Worship style. Yung iba, they preferred hymns. Pero yung iba, gusto ng mga contemporary music. Okay. So yung division, dahil doon, ay na-threatened na mag-split ang congregation. Imagine that. Sa worship style, muntik na magkahiwalay ang isang iglesia. Na siyempre, yung mga nasa silent generation, mga baby boomers, baka sabihin niya gusto nila hymns. Yeah. Pero yung mga millennials, gusto niya pababa hanggang Gen Z, ay gusto niya yung mga gusto niya mga contemporary. Okay? So,
may bahagi ko lang po, dati po sa ating iglesia, ganyan din tayo conservative. Dumating po ako dito sa iglesyang ito na ang panambahan po, purely hymns ang kinakanta. May kakanta man po ng contemporary, pero anthem po ng choir. Hindi po kinakanta ng congregation. Lahat ng kinakanta ng congregation ay comes from the hymnal. Pero, unti-unti po nabago. Inintroduce po yung praise and worship. Pero parang, nung una pa nga po, ang pag-aawitan ng contemporary songs ay before pa ng worship proper. Hindi po during worship pa. Para may intro. Alas 10 ang service natin. 9:30 yung contemporary. Na, ang ma-attend nila, siyempre, yung mga contemporary. Yung mga silent generation. Saka ibang mga boomers, ay wala. So, ganun po yun. Pero, unti-unti pong binago ng Diyos. Dati, nag-start kami ng piano, naka-piano lang, gitara, minsan, na-introduce yung tambourine, and then, na-introduce yung keyboard, na-introduce yung guitars, na-introduce yung drums, na sa ngayon ay full band na tayo. Pero, nung araw po, hindi talaga ubri yan. Ayaw po ng mga members ng lost generation, ng silent generation, maingay. Maingay daw kasi ang drums eh. Pero, unti-unti pong binago ng Diyos yung point of view. O paano sinabi ni last Sunday? Di ba, ang worship, it transforms our point of view. Binago po ng Diyos ang point of view ng mga miyembro. Kaya meron na po tayong ganun. Pero alam niyo, minsan, pag may mga bisita dito na galing sa ibang church, natutuwa sila. Kasi sabi nila, nakatuwa yung church niyo kasi kahit na kumakanta kayo ng mga contemporary songs, hindi nakakalimutan yung hymns. Kumakanta pa rin tayo ng hymns. Sa kanila, hindi nila alam yung hymns. At natutuwa rin po ako, nakikita ko yung mga Gen Z, pagka opening hymns, kumakanta rin sila. Na-appreciate nila yung hymns. Kasi sa totoo lang po, maganda po yung hymns. Yung mga hymns kasi, karamihan po yan, if not all, ay ang mga lyrics po yan galing talaga sa Bible, na nilapatan ng musika. Unlike po yung mga contemporary, iba doon, mga composition lang ng tao na ano. Pero yung pong hymns galing po sa Biblia. And sabi nga, when believers worship with humility, forgiveness, and love, they demonstrate the unity that Christ desires for His church, including our church. Nawa po, maging humble tayo, maging forgiving, maging loving, mapagmahal, in order for us to have unity among us. We should have unity among us here, ECC members. Hindi po patapos ha, may isa po, tatlo pa lang po yun. Pang-apat, united worship leads to united service. Sabi sa Matthew 28, verses 19 hanggang 20, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Ang worship po ay hindi nag-e-end dito sa loob ng sanctuary. Hindi po natatapos dito. Pansinin nyo, yung nakalagay sa ano natin, di ba? 10 a.m. to around 11:30 a.m. Ang activity is worship service. Nauna yung worship. Nag-worship tayo rito. Actually, during worship pa lang, may service ng ginagawa yung iba. Di ba? May yung mga umaawit, yung mga band, nagde-render sila ng service. Pero ang challenge po sa bawat sa atin, mga members, mga kapatiran, pagkatapos ng worship na ating ginawa, paglabas natin sa church, mag-i-start yung ating service. A united church worships together and serves together. Nananambahang sama-sama kagaya nito, dapat sa paglilingkod ay sama-sama rin po tayong lahat.
working as one body to fulfill God's mission to the world. Ano ba yung mission sa mundo? Yung binasa ko kanina, yung sa Matthew, yung Great Commission. Di ba? That mission is stated on the Great Commission. It means actively engaging with others to share the message of salvation through Jesus Christ, inviting them to follow Him, and helping them grow in their relationship with Christ. So, dapat actively nag-i-engage po tayo sa pag-share ng gospel. Pag-share ng gospel of salvation na ang salvation ay walang iba kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Invite them to follow Jesus Christ at tulungan sila na lumago sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Next, we are called not only to proclaim the gospel, ayan po ang trabaho natin, proclaim ang gospel. Well, of course, hindi tayo magliligtas, definitely. Ang magliligtas yan ay ating Panginoon. We are called to not only proclaim the gospel, but also to disciple new believers, guiding them sa kanilang faith journey. Siyempre, pagkatapos sila makakilala sa Panginoon, hindi naman natin hayaan niya, bahala ka sa buhay mo. Yeah? Basta ang tungkulin ko ay witnessan ka. Pero baka po nakakalimutan natin na may tungkulin pa rin po, may responsibility pa rin tayo sa ating tao na winitnessan. Kung sakali man na siya ay makakilala sa Panginoon, mailid natin sa paanan ng Panginoon. It's discipling that person. Sabi, united worship leads to united service. Empowering believers to proclaim the gospel and make disciples together. In closing, closing na. Haba na pala. In closing, we may have differences, may mga pagkakaiba-iba man tayo, kagaya na nabanggit ko kanina. But worship reminds us that we are one family in Christ. And pangalawa, worship creates opportunities for believers to encourage and support one another in faith. Pangatlo, our worship becomes a testimony to the world that we belong to Christ. And pang-apat po, let us remember that united worship leads to united service. Sa pagtatapos, let's be reminded that our church will not be united unless. Siyempre, sabi natin, di ba, being united, dapat nagkakaisa. Nandito tayo lahat. Kasi sabi ko kanina, remember, unang point na sinabi ko, wala pong optional, mga kapatid, ha? Wala pong optional. Lahat po ay required. Kaya po yung nag-e-end po ako sa sinasabi niya na our church will not be united unless you are in it. You are. Yung pong you are, nakita niyo po yung, kung makikita niyo ng malapit yan, may mga pictures po yan. So, ibig sabihin, lahat po tayo nandun sa gitna. Kailangan po lahat tayo ay involved. Everybody should be involved. Hindi po pwedeng yung mga kapastoran lang, hindi po pwedeng mga elders lang, hindi po pwedeng mga deacons o yung mga officers ng bawat organization. Lahat po tayo ay involved dapat. In order to show to the world that we have a united worship and a united service. God bless us all. Soli Deo Gloria. Glory to God alone.